hinaing ng komedyanteng si Flora Gasser. Ito mahal, yung nagpapabuhay sa amin. Kung wala siguro kaming maintenance, wala, killed na. Kaya kailangan kumayon. Ang pangungulila ng dating artistang si Elizabeth Flores. Nakatingin sa akin, siya naglalakad na gano'n. Hawak ko itong isa. Iiyak ako, sabi ko, na, babalik ka na lang kita. Lahat ng yan dito lamang po sa programang Ang Tanging Hangad ay ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang Wish Ko Lang. Dear Wish Ko Lang, ito na marahil ang huling sulat na magagawa ko dahil bahagya na lamang akong nakakakita. Kaya bago pa man tuluyang maglaho ang aking paningin, sana'y makita ko na ang aking anak na inilayo sa akin. Mga lumang litrato na lang ang makakapagpaalala sa makulay na buhay ni Liz Viminda Agoncillo na nakakita bilang Elizabeth Flores sa pelikula noong dekada 60. Lagi ako may kasama, katulad nga doon sa isang kahit isang tuka. Kasama ko ang Raycard, kaming tatlo ang bida doon. Pero, nung siguro after 2 years, nagbago ang lahat kasi nga nauso ang bold. Kaya napilitan na akong tumigil. Nang tinalikuran ang pag-aartista, ikinasal siya sa isang mayamang inhinyero, kaya may bahay at ina sa 2 supling ang sunod na naging papel niya. Doon umasa siyang magiging maganda ang kwento ng kanilang pagsasama. Maganda na sana. Kaya lang, nung mapunta kami sa La Union, at ipinaglilihi ko yung pangalawa naming anak, nag-iba na ang ugali niya, naging seloso siya. Patrick, nandito ka si Mami. Parsi. Ang madalas na biktima ng pag-aaway nilang mag-asawa, ang 2 nilang musmus na anak. Malimit pang inilalayo't itinatakas ang mga ito ng kanyang asawa sa kanya. Patrick? Parsi? Patrick? Patrick? Parsi? Parang inano ng selos yung kanyang utak ba. Sinira no ng pagsasama namin. Nang matagpuan niya kung saan itinatago ng kanyang asawa ang 2 anak, nagpasya siyang itakas ang mga bata. Pero nahuli siya ng tagapag-alaga at naagaw sa kanya ang bunso. Parsi, yung bata, nakatingin sa akin, siya naglalakad na gano'n. Hawak ko itong isa. Iiyak ako, sabi ko, na, babalik ka na lang kita. Siguro ito na lang natin pagkikita, pero babalik ako. Ang bata umiiyak, mama, ama, ganun tumatawag sa akin. Mas nagdilim pa ang mga susunod na eksena ng kanyang buhay. Napatay sa aksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa abroad, kaya mas lalong lumabo ang pagkakataong matatagpuan niya ang bunsong anak. Ang dating na yung mga kapatid niya, may kapatid siyang doktor, may kapatid siyang abogado. Nandun yung kapatid niyang abogado. Sabi ko, hindi niyo ba nalalaman kung nasan yung anak ko, yung anak namin? Nag-iiyak ako dun. Wala, tahimik lang sila, hindi sila kumikibo. Makalipas ang 16 na taon, muling nabuhayan ng pag-asa si Elizabeth. May kaibigan ang nakapagsabing nasa Cagayan de Oro ang kanyang bunsong si Parsi. Ang abogadong kapatid ng kanyang asawa ang kumukup-kup daw rito. Parsi? Nandito ba si Parsi? Parsi? Bago namatay si kuya, may iniwan sa akin na na sulat na pina-adapt niya sa akin yung anak niya. Ayun yung gano'n. Sabi ko, kalukuhan yun. Kasi bago siya namatay, dadalhin niya sa akin yung anak ko. At saka, anak ko yun. Bigo si Elizabeth sa kanyang naging lakad sa Cagayan de Oro. Tuluyan na kasing itinago si Parsi sa kanya. Hinimok pa siya ng bayaw na ipaampun na rin ang panganay na anak para magkasama raw ang magkapatid.
Kapalit nito ang pangakong magandang buhay para sa kanya at sa dalawang bata kapag pumayag siya sa kagustuhan ng bayaw. Ngunit pag uwi niya sa Maynila, panibagong trahedya ang sumalubong sa kanya. Napatay ang panganay niyang anak sa rayot. Hinihintay kong siyang dapat tutulong sa akin. Kahit anino ng anak ko na minsan lang sila magkikitang magkapatid. Hindi dumating. Wala na ang panganay niyang anak. Wala na ring tawag o liham ang natanggap niya mula sa mga kumupkup sa anak niyang si Parsi. Lumipas ang 20 taon, napasag niya ang hapdi na dulot ng mga pangyayaring ito. Kasira-sira ng lahat. Wala ng lahat ng pag-asa mo. 62 anyos na ngayon si Elizabeth. Nakikitira na lamang sa mga kapatid kasama ang ina. May sakit na katarata si Elizabeth at tulad ng kanyang paningin, unti-unti na ring lumalabo ang pag-asang masisilayan muli ang anak. Sana man lang nalalabing konting buhay ko. Makita ko siya. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, kayanin-kaya ni Elizabeth ang sasalubong na katotohanan? Ay, wala din. Talagang ayaw nila talagang ipakita sa akin si Parsi. Dahil matagal tinatago nila. Mga bagong teknolohiya nakatutulong ba o pahamak pa? Maselang operasyon pinagpiestahan sa YouTube. Lumalaganap na rin ba ang invasion of privacy? Babae yung kumuha ng picture. Na ang vlog. Pero ang therapeutic para sa ilan, pinagmumula ng skandalo at ikinasisante naman ng iba. Kaya naman para sa mga wild rider na ito, back to basics na lang. Paborito nilang auto, parang Flintstones. Kapuso mo, Jessica Soho. Sabado ng gabi. Tuloy-tuloy ang pagtupad ng mga wishes sa Wish Ko Lang. Hatid ng the new improved water-activated Pantene. Please email your report. Yes, sir. Nay! Okay na po to! Nay? Eh, $5.95 na lang eh. Yes! May Globe Broadband na kami! Narito na ang Globe Broadband Super Sulit 595! Sin! Ano pe, may testy ako sa'yo ha. Approve ko na! Sarap ng may Globe Broadband! Anong nakatago sa umaapang na bula? Kakaibang linis na nakikita! At naaamoy! 1630 lang ang surf tawas at calamansi bar. Best ever surf bars! Bulaga! Sa presyo't linis, mas wais! Dati my hair breaks easily when wet. That changed with new Pantene, my improved water-activated Pro V formula that helps reduce hair fall kahit masapa. Ngayon, I feel unbreakable. Shine. Pantene. Is there still such a thing as love at first sight? Join the Estremasol Dating Marathon. Sa taong 2025, di na sapat ang malinis na tubig sa Pilipinas. Dapat magtipid ng tubig. Kaya isang banlaw na lang ang gawin mo. Sa New Downy, isang banlaw. Anong sabon? Simple lang. Ibuhos ang sachet ng Downy sa isang batyang tubig. Ilagay agad ang damit na nasabunan at ibabad dito, bigain. Hindi natanggal agad ang bula. At isampay. At halos ganito kadami ang matitipid na tubig kung lahat. Treat namin ito sa buong pamilya ni Elizabeth Flores. Ang hindi nila alam, siguradong walang tulugan sa sasabihin sa iyo ni Kuya Jerms. Jerms? Kuya Jerms? Oh, si Kuya Jerms na. Hello! Ang tabo-tabo ni Kuya. Kilala pa ba ako? Naalala pa ba ako kung sino ko? Oo, Kuya Jerms. Oo, sabi ko na nga ba eh. Alam nyo, ako naatasan kasi na dito muna ako sa